Gusto mong umalis kasi akala mo magbabago ng lahat once nagpunta ka na doon sa ibang bansa tapos magtatagal ang career mo. Pero wala pang isang taon, iniwan ka na. Kaya ang resulta, banned ka na. Tapos ngayon magmamakaawa ka na papasukin ulit kasi ang tagal pa nung 3 years. Yan na nga mismo ang sinasabi ng ilang agents at commentators ng PBA dahil ayaw na nga sa PBA nagsumikap na makakuha ng offer sa labas. Yun naman pala mapupurnada. Mga bagay na pinagsisihan nga ni William Navarro na ngayon halos magmakaawa na nga raw sa PBA. Actually, hindi naman talaga si William Navarro yung nagpunta sa PBA office kundi yung kanyang kampo. Ayon sa isang international agent, na agent nga nitong si Navarro, sila daw po ay kumakatok at handang kumausap sa PBA upang tulungan si William Navarro na makapasok ulit at makapaghanap buhay. E paano nga ba nahantong sa ganitong sitwasyon si Navarro? Dinraft siya ng Northport tapos maganda naman ang performance niya, averaging 15 points per game, walang eme, masipag pa siya sa ilalim, tapos effective siya talaga na wing. Nagustuhan siya ng Magnolia Hotshots. Ginalingan niya eh. Nung napunta na sa Magnolia Hotshots, hindi naman pala bumagay at ang pinakamalala, bumagsak sa 3 points per game na lang ang kanyang average points. Ang nangyari, binangko ng madalas. Eventually, hindi niya nagustuhan. Nagdesisyon siya agad na umalis sa Magnolia kahit alam niya na malaking risk ang babanggain niya doon. Ang risk, ito na nga, hinaharap na niya ang pag-iwan sa kanya ng sa KBL team tapos pagbalik niya back to zero. Dagdag pa ng agent na nakausap ng Spain, napakalaking impact sa career ni Navarro ang 3-year ban. At sa buhay ng atleta, sumubok lang naman daw siya ng isang offer na sa tingin niya makakabuti, pero yun pala nahulog sa patibong itong si Navarro. Si Kume, inaasahang lalapitan ng kanyang agent bukas o sa makalawa. Una, hihingi raw siya ng dispensa. Pangalawa, kukumbinsihin si Kume. At pangatlo, hihingi siya ng tulong sa Magnolia Management kasi total, sa kanila naman daw mapupunta si Arvin. Sa palagay ko, may green light naman po ito dahil ang Magnolia under kay Boss Al na isang SMC governor na halos covered na raw ang buong PBA. Ewan ko lang kung totoo, pero siya daw ang major na nagdedesisyon ng lahat pati nga yung 4-point play. So kung kay Boss ang desisyon, abay imposibleng hindi aprobahan kasi nga kanya naman ang Magnolia. So sa tingin ko makakapasok si William Navarro sa Governor's Cup. Hindi man maaga, pero makakaabot. Siyempre, hindi naman yan agad-agad aprobahan para naman hindi masyadong halata. Isa pa, baka mapamarisan din ng ibang aalis tapos pwede naman palang bumalik. Baka isipin ng iba, pwede lang pala bigyan si Kume ng lifetime supply ng manok para payagan makapasok ulit sa PBA. Biro lang yan ha. Anyway, after nitong pagpasa ng appeal nitong agent kay Kume, tingnan natin kung ano maging resulta at ano ang mga dapat gawin ni William Navarro para payagan na. Makapasok ba siya or may fine ba na dapat bayaran? Hindi pa natin alam. Sa lahat, di pa talaga natin alam kung papayagan or hindi na. Kung papayagan, maswerte ang Titan Ultra kasi agad nilang magagamit. Si Arvin, hihintayin pa ng Magnolia kung kailan babalik. At Magnolia na lang din ang pinag-uusapan natin. Kung si Navarro gustong bumalik, abay si Juan Gomez de Llano gusto nang umalis sa Magnolia dahil sa kulangan sa playing time. Actually, dati na natin to na pag-usapan pero this time gusto niyang makalipat na sana sa Converge. Kung si Abby naghahanap ng makaka-trade, sino kaya sa Converge ang pwede? Depende sa value niya sa market. Dahil bumaba ang kanyang stats, bumaba ang kanyang value. Kung one-on-one trade siguro pwede na si Concepcion or si Garcia plus may future picks or kahit one-on-one trade na. Si Concepcion bagay yan sa Magnolia. Playing style niya parang si Nards Pinto din. Matigas na guard, solid ang handling, grabe dumipensa. Sa palagay ko nga, hindi pa patas kung si Javi lang ang kapalit. Dapat ang Magnolia ang maglalagay ng future picks. Sa bagay, atin-atin lang naman yan. Kapag nakuha ng Converge si Javi at nagagamit nila ng tama, okay, jackpot ang Converge. Kasi shooter na wingman yan. Ang galing niyan sa Terra Firma. Pero kung nakuha naman ng Magnolia ang kahit alin mang guards mula sa Converge, mas jackpot pa nga siguro ang Magnolia. Ano sa tingin nyo?